Okay, good morning sa ating lahat. Happy Sabbath. And welcome sa ating workshop, Sabbath workshop. Ang ating pong topic sa araw na ito, sa Sabbath na ito, ay ang tungkol sa ikasampo. Ikasampo, sa may sakto na nga Tagalog. Ikanapulo, kung sa Bisaya pa. Ang mahitungod sa ikapu. Mga igsoon, sa lahat ng mga nanonood sa ating mga kapatiran, nasa FB Live, alam nating lahat na itong topic na ikapo ay nagiging backbones ito sa lahat ng tumatayo ng mga sekta, mga pananampalataya. Majority po sa lahat ng mga pananampalataya, denomination sa ating panahon ay isa sa pinaka malaking usapin ang tungkol sa ikapo. Dahil po, sabi nila, kung isang sako daw, papatayuin mo pag walang laman, hindi makakatayo. Galing din. Ngayon mga kapatid, ating tatalakayin upang malalaman natin ang dapat gawin o mayroon ba talaga o kailangan ba talaga nating gawin na magbigay tayo ng ikasampu. Dahil ito naman ay nababasa at nasusulat sa kautusan. Kulbaan ng magkaigsunan. Tatay, nagwali na sa buruing ikapo. Kwarta. So, pare din dong, higom na. Ari diri kay ang diha dapit ato man pangutanon, nana ka diha dapit. Nano mangutana taron dira. So, ang hisgutan nga ikapulo, ang usaping ikapo ay mababasa natin unang-una, lumitaw po ito sa kasulatan sa panahon ni Abraham. At ibinigay niya kay, sino binigyan una ng ikapo? Mga nasa, sino binigyan ng ikapo? Si Gila. Sino ang unang binigyan ng ikapo? Sino pare? Tama. Sinong pare ang binigyan ng ikapo? Unang binigyan ng ikapo. Saan unang lumitaw ang salitang ikapo? At mababasa natin sa Biblia. At sino ang binigyan ng ikapo ni Abraham? Kasi ang unang nagbigay ng ikasampo, ang patriarka natin si Abraham. Melchizedek. So bright mo sa si Melchizedek. Ang Melchizedek po na pangalan ay yan po ay Melchizedek, nang ibig sabihin, King of Righteous. Melech, galing po yan sa salitang Hebrew na Melech, ibig sabihin King. Tzedek means righteous, Tzadikim, or Tzedek. Yun po ang Melchizedek, King of Righteous. At doon po ibinigay ni Abraham ang ikasampo doon sa King of Righteous. At naghahari siya sa City of Shalom, City of Peace. Yun po. Maraming teorya na lumalabas na itong si Melchizedek, ganito, ganyan. Ito daw ay ang Messiah. Pero galing sa ibang mga biblical sources, ito po ay si Shem. Alam ito ng mga maraming mahilig magbabasa sa extra biblical source na mababasa sa writings of Abraham na si Melchizedek or Melchizedek, King of Peace, sa King of Shalom, ay si Shem. So, basahin natin, Brother Rex. Genesis chapter 14, verse 20. Sa Genesis chapter 14, verse 20. Purihin ang kataas-taasang Elohim na nagbibigay sa iyo ng tagumpay at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Okay. Kung atin itong papansinin, mga kapatid, itong verse na to ay marami pong mga komentaryo na bigla lang itong lumitaw dyan. Diba, Brother Rex? Kung sabihin natin, inserted. Parang inilagay. At ang pinupunto po natin dito sa ating pagtatalakay, dito po sa Book of Genesis, una nating nabasa, na ibinigay ni Abraham ang ikasampo galing sa mga nasamsam na mga ari-arian nung niligtas ni Abraham si Lot galing sa mga mananakop. Kasi nasako po ang Sodom at Gomorrah at nirescue ni Abraham si Lot at pati yung mga kasamang
mga kasamang nabihag ay naligtas rin. Kaya nagpapasalamat sila kay Abraham at ang itinanggap ni Abraham ay ang ikasampo. So, wala po siyang tinanggap po doon para sa kanyang sarili. So, kung ating ipagpapatuloy, ang tinanggap niya tanging ikasampo at ibinigay naman niya doon sa priest o Salim, yung parit sa kapayapaan. So, yan ha, una nating mabasa ang ikapo. So, next, Genesis 28:22. Genesis chapter 28 verse 22. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. Okay. Sino po ito? Mga nandito, sino po itong nagsasabi na ibibigay niya ang ikasampo sa lugar na to kung siya ay makakabalik na ligtas at pinagpala sa lugar na to? Sino po ang taong ito? Si Jacob. Jacob. Bright niya kung asawa. Si Jacob po, nung nanaginip po siya, dinidong. Sus, ikaw rabay manununod, magtudlo, inagwa laming duhang rex. So, sa dihang si Jacob po ay patungo sa lugar ni Laban nung siya'y lumayas galing sa kanilang tahanan dahil sa yung naging issue nila kay Esau na yung birthright. Madaling salita, nung siya'y natutulog doon sa lugar na yon, ay nanaginip po siya ng hagdanan na nakikita po ni Jacob yung anghel galing sa langit, pababa, pataas. Galing sa langit, doon po niya nakikita sa mismong tinutulugan niyang lugar. At nung nakita niya yon, nung nagising siya, nilagyan niya ng bato. At maraming teory na ang nilagay na bato ay dambana. Dambana daw. Tapos, nilagyan ni Jacob ng langis. So, sabihin na natin inanoint yung lugar na yon, na sabi niya, siya nangako, sa lugar na ito, kung ako'y makakabalik na ligtas mula sa kanyang pagpanipad, sa kanyang pagdayo, sa kanyang pagpunta roon. Paglalakbay, ay pagbalik niya, ibibigay niya ang lahat ng ikasampo doon sa lugar na yon. Okay. Okay? So sa nadere, sa may pangan sa lugar na giyatuan ni Jacob katong nagdamgo siya. Andit sa pangan to dit. Dili. Los? Los. O gitawag niya. Gitawag og los kaniadto. Pero sa dihang ginaila na nga katong maong lugar, dito nagdamgo si Jacob sa dihang sa wala pa si Jacob naghari ang Israel, gitawag to siya og los. Sa karong naghari na ang Israel dito sa maong dapit, unsay pangalan? Ha? Right, sige. Bet-el. Ibig sabihin, ang iba pong Betel, na kung sa Hebrew po, separate po yun, 2 words po yun, Bet-el. Nang ibig sabihin, house of Elohim. Bet means house, Bet or Bayet means house, El for Elohim. So, nung nakita ni Abraham yun, ni Jacob yun, kung i-analisa mo ang buong istorya, ipinangako niya, or nakikita niya na doon ititirik ang bahay-sambahan. So, kaya doon dadalhin ang ikasampo. Yung tinawag Bet-el. Tinawag niya ang lugar na yun na Bet-el. House of Elohim. Okay, tuloy. So, tayo doon ha? Ang Bet-el ay House of Elohim. Ano ka nang sa tawag ano? Dagdag kaalaman? Kuya Kim ni. So, mangutangan taron dia sa FB Live. So, sa Leviticus 27, verse 30 to 34. Okay. Sa verse 30, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Aba Yahawa. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang ikasampung bahagi, babayaran niya ito ng ayon sa itinakdang halaga nito, maliban sa dagdag na ikalimang bahagi sa halagang iyon. Isa sa bawat 10 halagang hayop ay nakalaan para kay Aba Yahawa. Ang bawat ikasampung tupa o baka na maibibilang ay para kay Aba Yahawa. Hindi iyon dapat suriin ng may-ari kung masama o hindi.
hindi rin niya maaaring palitan. At kung ito'y mapalitan man, ang ipinalit at pinalitan ay parihong ilalaan kay Aba Yahawa. Okay. Hindi na matutupos ang mga ito. Okay. Sa unang bersikulo, makikita natin na pwedeng palitan. Siguro, kung ating i-analyze ang istorya, kung siguro ito ay namatay, palitan. At ang ipapalit ay 5 times at kumbaga 6 times lahat kasi yung value ng isa but may ano ba, may karagdagang 5 bahagi, di ba? Pero kung ating mapapansin, kasi shortin, paiksi lang po yung ano dyan, kailangan natin i-analisa na kung, example, mamatay yung ikasampo, hindi maiiwasan. Kung may ganun, tapos papalitan yun ng may-ari. Ganon. Pero kung hindi, at buhay yun, kailangan niyang ibigay doon sa Elohim. At alam natin, pag ang namumuno para sa mga bagay na para sa Elohim, banal yon ay ang mga Libita. So, ibibigay doon sa Libita. At kung plano niyang palitan, pati yung na plano niyang ipapalit, hindi na niya pwedeng kukunin. Ibibigay niya talaga. Yung dalawa na. Yun po ang batas ng ikasampo. Okay, tuloy po tayo. Numbers chapter 18 verse 21 to 32. Okay. Sa verse 21, ang bahagi ng mga Levita ay ang ikasampung bahagi na ibibigay ng Israel. At ito ang nauukol sa kanyang paglilingkod sa tuldang tipanan. Mula ngayon, ang mga taong bayan ay hindi na maaaring lumapit sa tuldang tipanan, kundi magkakasala sila at mamamatay. Ang mga Levita lamang ang gaganap ng anumang paglilingkod sa tuldang tipanan at pananagutan nila ito. Ito ay tuntuning susundin habang panahon sa lahat ng inyong salinlahi. Subalit walang kaparting lupa ang mga Levita sa Israel, sapagkat ang bahagi ng mga Levita ay ang ikasampung bahagi ng buong Israel. Kaya ko sinabing wala silang kaparte sa Israel. Sinabi ni Aba Yahawa kay Moses, sabihin mo sa mga Levita, pagtanggap ninyo sa ikasampung bahagi ng mga Israelita, ihahandog ninyo kay Aba Yahawa ang ikasampung bahagi noon. Sa makatuwid ay ang ikasampung bahagi ng ikasampung bahagi. Ang handog ninyong ito ay siyang katumbas ng handog ng ibang lipi mula sa ani ng kanilang bukirin at ubasan. Sa gayong paraan, kayo man ay maghahandog ng ikasampung bahagi kay Aba Yahawa sa pamamagitan ng ikasampung bahagi ng natanggap ninyo sa mga Israelita. Iyon naman ay ibibigay kay Aaron. Ang pinakamainam sa handog na tinatanggap ninyo, ang inyong ihahandog para kay Aba Yahawa. Kaya sabihin mo sa kanila sa pagkatapos, ibukod ang pinakamainam na bahagi na ikasampung bahagi ng buong Israel. Ang matitiray kanila na, iyan ang siyang katumbas ng inani ng ilang lipi sa kanilang mga bukirin at ubasan. At maaari nilang kainin iyon kahit saan, pati ang kanilang sambayan, sapagkat iyon ang kabayaran sa kanila sa paglilingkod nila sa tuldang tipanan. Hindi kayo magkakasala sa pagkain ng matitira kapag naibukod na ninyo ang pinakamaiinam. Ngunit kung hindi pa naibubukod ang naihahandog kay Aba Yahawa, ang mga pinakamaiinam at ito'y kinain ninyo, ituturing na nilapastangan ninyo ang handog ng mga Israelita at kayo'y dapat mamamatay. Okay. Sa ating napapansin dito mga kapatid, isa-isayin natin verse 21. Gihatag ko ngadto sa mga Levita, ingon nga ilang bahin, ang tanang ikinapulo sa Israel, silbing bayad sa ilang pag-alagad sa tulda nga tagbuanan. Ang lahat ng ikasampo ay ang Elohim ang nagbuot ba? So may nagbuot. Tagalog. Siya yung may mandato. So, sige, mandato. Espanyol yata yan. Siya yung may mandato na ang lahat ng ikasampo sa lahat ng mga Israelita ay ibigay sa mga Levita. Para silbing ano ba? Silbing bayad sa kanilang pagsisilbi doon sa tulda. Pagpapatuloy natin sa verse 22. So kadkaron ang katawhan sa Israel dili na makaduol sa tulda nga tagbuanan aron dili sila makasala og mamatay. Dito sa verse 22,
kung ating i-analyze ang nagiging istorya, sabi, mula ngayon, wala nang sino mang lalapit sa tabernakulo, kundi ang mga Levita na lang. Kumbaga, nung tumayo na ang tabernacle, Brother Rex, kung ating i-analyze dito sa verse 22, yung iba ay pumapasok doon at sila mismo yung naghahatid sa kanilang handog. So baga, sumasama doon upang isagawa ang kanilang offerings. So, sabi ng Aba, para hindi kayo magkakasala, ipaubaya na sa mga Levita ang paghahandog. So ngayon, ang nangyari, sila na yung maghahandog at ang lahat ng ikasampo ay mapupunta sa mga Levita. At remember po mga kapatid, ang Levita po ay hindi isang tao. Ito po ay isang tribo. Marami po ito. Kasi yung iba, mamaya na. Mamaya ko na kukusuhin yung mamaya na. Tuloy muna tayo. Paalala lang, ang Levita ay isang tribo, hindi po isang pamilya. Ito po ay isang tribo. At alam natin, pagka usaping tribo, ang mga Israelita ay sa estimated po, umabot po sila ng 600 men. 600,000 men. So, tingnan natin, i-divide natin, ipalagay natin, divide natin sa 12. Pila man divide na? 600,000 men. Divide 12. So, palagay na lang natin, ganun na lang kaano? 50. So, mga 50,000. 500, 50,000. So, 50,000 Levites, head of the family. Well, hindi pa po kasali yung family. Sabihin na natin, 50,000 family. Yung tatanggap sa ikasampo. At may babalikan akong tanong. Kanina sa binabasa natin patungkol kay Jacob. Nag-flash sa isipan ko. Pinangako ni Jacob na magbibigay siya ng ikasampo doon sa lugar kung saan siya nananaginip na may hagdanan na paakyat pababa ang mga anghel mula sa langit. So ngayon, ang tanong ko, nung siya ay nagka-income na, sabi natin income, yung mayroon na siyang mga hayupan, si Jacob ba ay nagbibigay na ng ikapo doon? Wala. Ha? Nagbigay? Wala. Wala pa masyado dadaan. So, wala na ituman sa Jacob sa iyang sa sugo. Saan? Nanaday pare at Ha? nag-exist na day ang pare sa kuan. Naghatag na pa? Anong wa pa man naghatag? Wala pa may pare. Wala pa yung administrasyon. Wala pa ang konstitusyon. Wala pa sad natukod. Wala pa natukod ang balay sa Elohim. Hina na ito bagdra. Wala pa yung nagtubag sa Wala pa yung tubag. So, kaya hindi po nagbibigay si Jacob. Pero kung mababasa natin sa pagpapatuloy, naghahandog po si Jacob doon. Naghahandog po siya. Naghahandog siya, ngunit hindi po nagbibigay ng ikasampo. Kasi iba po yung paghahandog na sinusunog at iba din po yung handog na ikapo. Yan ang ating magiging referensya kung bakit hindi nagbibigay. Bakit pa hindi ba nagbibigay si Jacob? Dahil mayroon pong right time, right person na dapat mangangasiwa yan pagdating ng panahon. So, kasi pagpapatuloy, dito po lumutang sa Numbers, sa Leviticus chapter 27, na iniutos ng Elohim sa buong kapisanan ng Israel na ang ikasampung bahagi ng kanilang mga kinikita ay ibibigay sa mga Levita. Ngayon, another question. Nung nasa wilderness sila, nagbibigay na ba ito ng ikasampu o wala? wala. Hindi pa. Ha? Mayroon namang tolda. Mayroon na rin Levita. Nung nasa wilderness sila, nagbibigay na ba ng ikasampu ang mga Israelita? Wala pa kay Bakit wala? Wala pa man na pare si Aaron. Na. Na. Meron na po. Meron na kasi mayroon silang plaque. Mayroon silang mga hayupan.
Nagbibigay na ba ng ikasampu? Wala pa kaya wala pa sila yung trabaho. Ha? Wala pa man sila yung trabaho. Wala pa man sila sa wilderness. Nag-journey pa man sila. Wala, So wala nagbigay ka po. wala pa. Kinsa man ang ingon dira nawa pa. Wala Kinsay mo mudap mo kinsay mo tuo nga wala pa naghatag og ikapulo. Sis Girma wala. Ikaw sad wala sa te. Diri ko. Ikaw det. Naghatag na ba og ikapulo ang mga Israelita sa diha sa panahon sa ilang panaw? Wala pa. Ikaw bro Alban, naghatag na wala pa? Ha? Naghatag na? Ikaw Brad Peter, naghatag na wala pa? Ha? Ha? Sige, malalaman natin. 50-50 po ang buti. Mayroong nagbibigay, mayroong hindi pa nagbibigay. So, ibig sabihin, dito sa pakikinggan natin, kung manghihingi tayo ng ikapo, Brother Rex, kung tatayo tayo bilang libita, 50-50 yung magbibigay at yung hindi magbibigay. So, ganun. So, ang nandito, kung mayroong mang pagbibigay, yung mga hindi nagsasabing hindi pa nagbibigay ng ikapo, ano ang kanilang ibinibigay? Mga hayop, pagkain. Kasi mayroong pag-o-offer, mayroong paghahandog po doon sa wilderness. Ano ang pagbibigay na yun? Ano yun? Ano yun? Ano yung paghahandog na tawag? Anong paghahandog yun? Yung binibigay nila. Kasi yung ikasampo, talagang ikasampo yun. Labo pa rin. Labo piring. Sige, labo piring. So, dalawa matatanggap natin ngayon. Nasa journey tayo, Brother Rex. Ikasampo, tapos labo piring. Yayaman tayo dito. So, ikasampo, yung iba nagbibigay, yung iba daw hindi pa. So, pagpatuloy natin. Sabi dito sa verse 22, sukad karon ang katawan sa Israel, dili na makaduol sa tulda nga tagbuanan aron dili sila makasala ug mamatay. Apan ang mga Levita mo'y mag-alagad sa tulda nga tagbuanan, sila'y manubak sa ilang paglapas. Mahimo kining usa ka tulumanon nga dili mausab alang sa tanan ninyong kaliwatan. Ug wala sila'y kabilin gikan sa katawhan sa Israel. Kayang ikanapulo nga gihalad sa mga Israelita ngadto sa Elohim, dihatag ko ngadto sa mga Levita, ingon nga ilang bahin, busa giingon ko nga wala sila'y bahin nga mapanunod sa katawhan sa Israel. Na ikapulo wala. Nana. Ha? Nana. Naana mo lagi. Nana. Mayroon na pong ikasampo dahil mayroon na po silang hayupan doon pa lang sa wilderness. Dahil nagsisimula na po ang pamamalakad. Kasi kung titingnan natin sa journey nila, anong analisisyon nyo? Mayroon bang byuda doon o wala? Naa. Mayroong orphans ba tawag sa ilog? Mayroon bang orphans doon? Mayroon bang hindi, mayroon bang mahirap doon? Meron. Okay. Okay, tuloy po. Tuloy tayo. So, verse 25. Ug ang Yahawa mingon kang Moises, og sultihi pagayod ang mga Levita, inikuha ninyo gikan sa mga Israelita sa ikanapulo nga ihatag ko kaninyo. Ingon nga inyong bahin, paghalad kamo ngadto sa Yahawa og ikanapulo gikan sa ikanapulo. Yung mga Israelita, ang ibibigay nila is tithes, yung ikasampo. Pagdating sa kamay ng mga Levita, kukunan din nila yon ng ikasampo at ihahandog nila sa Elohim. Ikasampo sa mga natatanggap. So dito natin makikita ngayon na ang pagsusunog na nag-i-exist sa mga tawag yan, mga ita ba?
Kasi yung mga eta, nagsusunog yan ng mga ikasampo, mga, ano-ano nila ba? Mga Abot. abot. Yung mga, tawagan na sa Tagalog. Ani nila ba? So dito, makikita natin na nagsusunog ng kahit mga ani sa lupa. Nagsusunog. Kaya may katuturan po ang ginagawa ng mga ita. Ita ngayon. Ita, short, galing sa words na Israelita. Ita, galing sa words na Israelita. Kaya nagsusunog po ang mga ninuno nating ita, aita, ng mga galing sa ani. And dito, kung iisa-isahin natin, ito po ang maganda sa pag-aaral natin na iisa-isahin natin dahil dito natin makikita ba na tama pala yung ginagawa. Kasi yung ibang theory, sabi nila, kaya daw hindi tinanggap ang handog ni Cain dahil ang handog ni Cain ay hindi hayop. Gulay. Sabi na natin, galing sa lupa. Tanim, mga pananim ang handog ni Cain. Pero kung titingnan natin ang istorya po doon, ang magiging rason kaya hindi tinanggap dahil po kay Cain, hindi po dahil sa handog. So, walang issue ang paghahandog ng ang galing sa ani. At mayroon talagang paghahandog galing sa ani. Dahil nga, yung mga trigo ay inihandog din. Ginawang tinapay, walang libadura, tapos sinusunog bilang mabangong handog para sa Elohim at yun po ay galing sa ani. So, mayroon pong ani. Mayroong ikasampo galing sa Libita bilang pare, tatanggap siya ng ikasampo. Siyempre, before kukunan muna ng ikasampo. Before nila kakainin. Kasi parit muna yung ikasampo. At yung ikasampo, yung pinakamaganda. Yung pinakamaayo na parte sa handog. Sabihin na natin, yung handog ng mga Israelita, yun ang pinakamaganda. Galing sa pinakamaganda, galing sa mga magandang handog ng Israelita, kukunin din doon sa mga Libita ang pinakamaganda para sa Elohim. Ayun. O ang inyong ihalad isipon nga sama sa trigo gikan sa giukanan o bino gikan sa pigsanan. Busa kinahanglan usab nga kamo maghalad ngadto sa Elohim gikan sa tanang ikanapulo nga inyong madawat gikan sa katawhan sa Israel. Yan po. Magkahandog po kahit galing sa ani. O ang inyong halad ngadto sa Elohim ihatag ngadto kang Aaron nga pare, mao ihatag ingon nga halad ang gikan sa labing maayo nga inyong nadawat. Sa dihang ikahalad na ninyo ang labing maayong bahin sa inyong nadawat, ang mahibiling isipon nga inyo sa mga Libita ingon nga maiya sa mag-uuma ang abot human siya makahimok sa iyang halad. Ikaw o ang imong panimalay makahimo sa pagkaon ini bisan diing dapita kay ganti man ini kanimo tungod sa imong pag-alagad diha sa tulda nga tagbuanan. Dili kamo makasala sa inyong pagkaon ini basta makahalad na kamo sa labing maayong bahin ini ngadto sa Elohim apan ayaw ninyo pasipati ang pagbalaang mga halad sa mga Israelita. Kung inyo kinikanon, pahamtangan kamo sa kamatayon. Yung ikasampung bahagi, galing sa ikasampo, pag yun ay kakainin, nilapastangan nila ang handog ng mga Israelita. Yun po ang batas. At mayroon po modern na kapamaraanan po ngayon sa ganun po. Mayroon po mga modernong pamamaraan sa mga sekta at relihiyon na nag-i-exist po sa pagtatanggap nila sa ikasampu. So, yan po, atin ang naipaliwanag ang naging gawain o paano nila ginagawa ang pagtatanggap sa ikasampu at pagbibigay.
Tutuloy po tayo sa Deuteronomy chapter 12 verse 1 to 28. Mahaba to. Malakas ang ulan. Okay lang. Okay, sa verse Dungog ramo dira. sa Deuteronomy chapter 12 verse 1 hanggang 28. Sa verse 1. Ito ang tuntunin na kailangan ninyong sundin sa buong panahon ng inyong paninirahan sa lupaing ibinigay ninyo ni Aba Yahweh, ang iluhim ng inyong mga ninuno. Gibain ninyo ang lahat ng lugar na pinagdarausan ng pagsamba ng mga tao roon sa kanilang mga Diyos-Diyusan. At itaas sa mga bundok, sa mga burol at sa mga lilim ng punong kahoy. Gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagputol-putulin ng kanilang sinasambang haligi, sunugin ng mga imahin at kanilang Diyusang si Asherah, durugin ng kanilang Diyos-Diyusan, at alisin sa lugar na iyon ang anumang bakas nila. At sa pagsamba ninyo ni Aba Yahweh, ang inyong iluhin, huwag kayong tutulad sa kanila sa sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyusan, kahit saan maibigan. Sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ni Aba Yahweh sa lupain na isa sa inyong mga lipi. Doon lamang ninyo ipahahayag ang kanyang pangalan, at iyon ang ituturing niyang tahanan. Doon ninyo sasambahin at doon iaalay ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad na ikasampung bahagi. Handog mula sa inyong ani, pangakong handog, usang handog, ang mga anong bunga ng pananim at mga panganay na anak ng inyong mga alagang hayop. Doon din kayo magsalo-salo sa harapan ni Aba Yahweh, ang inyong iluhin bilang pasasalamat sa mga pagpapala niya sa inyo. Hindi na iyon magagawa roon ang ginagawa ninyo rito ngayon. Nagagawa ninyo ngayon ang anumang magustuhan ninyo, sapagkat wala pa kayo sa lupaing ibinigay sa inyo ng iluhim ninyong si Aba Yahweh. Ngunit pagkatawid ninyo sa Hordan, kapag kayo'y nasa lupaing iyon, pupuntahan, nalipol na ninyo ang inyong mga kaaway at panatag ng inyong pamumuhay. Iba na ang inyong gagawin. Ialay ninyo sa lugar na pipiliin ni Aba Yahweh ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog, tulad ng ikapo, handog mula sa inyong mga ani at mga pangakong handog. Magdiwang kayo sa harapan ni Aba Yahweh, kasama ang inyong mga anak at mga alipin. Isama rin ninyo ang mga Lebeta, sapagkat hindi sila kasama sa paghahati ng lupain. Ngunit huwag na huwag kayong magsusunog ng handog kahit saan ninyo maibigan. Doon lamang ninyo ialay ang mga handog na susunugin at gagawin ang lahat ng iniutos ko sa inyo sa lugar na pipiliin ni Aba Yahweh mula sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Kahit saan ay maaari kayong magpatay ng hayop at maaaring kumain ng karne nito hanggang gusto ninyo, katulad ng pagkain ng usa. Maaring kumain nito pati ang mga itinuring na marumi. Ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo, kailanman patuluin ito sa lupa. Hindi rin niya maaring kainin sa inyong mga tirahan ang mga ito, ay kasampung bahagi ng inyong mga ani, alak at langis, ang panganay na anak ng inyong mga hayop, ang pangakong handog, kusang handog, at iba pang handog. Ang mga ito ay maaari lamang ninyong kainin sa harapan ng iluhim ninyong si Aba Yahweh, sa lugar na pipiliin niya. Maaari ninyong magkasalo ang inyong mga anak, ang mga lipin at ang mga libeta bilang pagdiriwang dahil sa pagpapala sa inyo ni Aba Yahweh. Huwag ninyong pababayaan ang mga libeta habang kayo'y nasa inyong lupain. Kapag napalawak na ni Aba Yahweh ang lupaing nasasakop ninyo at ibig na ninyong kumain ng karne, maaari kayong kumain hanggang gusto ninyo. Kung kayo'y malayo sa lugar ng pagsamba sa pinili niya, maaari ninyong patayin ang isa sa inyong mga hayop at kainin tulad ng pagkain ng usa. Lahat ay maaari ng kumain, maging ang taong itinuturing na malinis o marumi. Ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. Huwag na huwag ninyong kakainin ng dugo, sa halip ay patuluin ito sa lupa. Huwag ninyong kakainin iyon. Maging maganda ang buhay ninyo at ang inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naaayon sa kagustuhan ni Aba Yahweh. Ang lahat ng handog na dapat ninyong ibigay at ang inyong pangakong handog ay dadalhin ninyo sa lugar na pipiliin niya.
ang inyong mga handog na susunugin. Laman at tubo ay ihahain ninyo sa altar niya. Ibubuhos ninyo sa altar ang dugo, at ang laman ay maaari ninyong kainin. Sundin ninyong mabuti ang mga tagubilin ko sa inyo, at magiging maganda ang buhay ninyo at ng inyong mga anak sa habang panahon. Sapagkat ang pagsunod na ito ay tama at katanggap-tanggap kay Abba Yahawa na inyong Elohim. Amen. Okay. Basahon ko sa Bisaya, balag madugay. One bitaw, lang mo. Ini ang mga balaod na kinahanglan ninyong tumanom dito sa yuta nga gihatag kaninyo sa Yahawa Elohim, ang inyong katigulangan aron mainyo ang tibuok ninyong kinabuhi. Guma gayod ninyo ang tanang dapit nga tumoy sa kabukiran, sa kabungturan, sa ilalom sa kahuyan, diin ang katawan na inyong ilugan sa ilang mga kabtangan, nagsimba sa ilang Elohim. Guma ang ilang halaran o gugmuka ang ilang sagradong kunuhayng haligi. Sunuga ang ilang mga sagradong tukon o gugmuka ang ilang mga larawan aron dili na ginisimbaho ni ining mga dapita. Ayaw simbaha ang Elohim atong sama sa pagsimba ni ining mga tawana sa ilang mga Elohim. Ang Elohim magpili og usa ka dapit gikan sa mga yuta sa tanan ninyong tribo aron dito magtigom ang katawan o pagsimba kaniya. Sa verse na ito, verse 5, anong nakikita ninyo? Ilan ang house of worship na tribo ni Israel? Isa. Saan magtitipon ang mga Israelita? Doon lang talaga sa templo o sa tabernakulo o sa mayroong iba? Ha? Kasi yung ibang pangunawa, sabi nila, doon sa Israel, isa lang ang house of worship. Totoo yun o hindi? Totoo ko no, yung Silton. Sa analysis yun ninyo, ilan ang house of worship sa Israel? Every tribe. Isa o marami? Every tribes. Kada Ha? tribo. Ha? Kada tribo. Every tribes. Every tribes po. Pero isa lang ang templo. Sa, Pero maraming house of worship. At kung ating papansinin, pagdating sa New Testament, ito'y tinatawag na synagogue. Every clan na po pagdating sa New Testament. Bawat clan, mayroon na po silang tinatawag na synagogue. At ito'y tinatranslate na church. Bahay-sambahan. Yun po ang Bet Tefillah, house of prayer. At ang nagpili po noon, ang Elohim. At ngayon, dahil ang Elohim ang nagpili, sa anong paraan pinili? sa panaginip ni Jacob. Ha? Nagpakita sa panaginip ni Jacob. Sa anong paraan pinili ang lugar na yon? Na yun ang magiging bahay, puok sambahan sa tribo na yon. Sino ang ano dun? Levita. Right, ang usawa, Libita. Sa pamamagitan ng Libita ng mga pare. Dahil kung ating mapapansin, bawat lungsod mayroong Libita upang mangangasiwa sa pagpapatakbo. Dahil kung ating papansinin, doon po sa mga Libita, hihingi ng idea ang mga tao patungkol sa kalooban ng Ama. At alam natin noon, walang cellphone. Kaya mayroon pong itinalaga, kung ating i-analysar, mayroon pong itinalaga bawat lungsod
na mga Levita, doon nila dadalhin ang kanilang mga handog. Ika-10, para may makain po doon. Ganon ang nangyayari. Pero sa ibang mga analysisyon, ang mga Levita naka-base lang talaga doon sa templo. Ang naka-base po doon ay ang mga pare na kung saan gagawa ng seremonyal. Wala pong gagawing seremonyal sa house of worship, sa synagogue. Lahat ng seremonyal doon gaganapin sa templo or doon gagawin sa tabernakulo. Kasi tabernakulo pa, kasi naitayo ang templo during Solomon kingship. Correct? Kaya ang mga seremonyal doon ginagawa sa templo. Kaya kung mapapansin ninyo, 3 times sa isang taon pupunta ang mga Israelita, lahat ng Israelitang lalaki kailangan magpunta doon sa templo para maghandog. Kaya kung diyan ka makapag-isip na kung 3 times kailangan sila magpunta, ibig sabihin 3 beses lang pala sila magsasamba sa isang taon. Kaya mayroon pong existing na mga bahay-sambahan, puok-sambahan, bawat tribo. At ang nagpili po, ang nagtatayo po, at ang nagtuturo na dyan itatayo sa pamamagitan ng Levita na representante sa Elohim. Kasi pag nagbibigay ka ng ika-10 para sa Elohim, ang tatanggap ay ang Levita. Vice versa, representante ang Levita, mga pare, sa kalooban ng Elohim. Dahil kung magtatanong ang mga Levita, mga Israelita, patungkol sa kalooban ng Elohim, ay doon nila itatanong sa Levita. Kaya, conclusion sa analysisyon natin, ang nagpili sa lugar kung saan itatayo ang puok sambahan ay ang mga Levita. Ha? Kaya, ang house of worship, hindi iisa sa panahon nila. Kundi marami, ngunit isa lang ang templo. Isa lang ang lugar kung saan isasagawa ang ceremonial law. Doon isasagawa ang ceremonial. Kasi kung papapansin natin dyan sa pagbabasa ni Brother Rex kanina, kung i-analyze nyo ulit yan mga kapatid, ang sabi dyan, makakakain kayo ng iba't ng karne sa kahit saang dako. Basta't yung dugo, ibubuhos nyo lang sa lupa. Yun po ang sabi. At kung babalikan po natin doon sa Leviticus chapter 3 yata, na yung taba ay hindi pwedeng kainin, yun ay susunugin. Sa buong panahon. At kung i-analyze natin kung ang taba ay susunugin mo, doon talaga sa ceremonial, ang layo pa ng lalakbayin mo patungo sa Israel. Sa main, sabihin natin main house of worship, yung tabernakulo upang isagawa ang pagsusunog. So, ibig sabihin, sa analysisyon natin, yung pagsusunog ng taba ay sinasagawa sa bawat house of worship. Hindi po yun ceremonial, kundi natural na pamamaraan kung ikaw ay magkakatay ng hayop upang maghandog pasasalamat sa Elohim. Na? Kaya yung pagsusunog natin ng taba, mga kapatid, hindi po yan ceremonial law. Yan po ay natural way, natural na kapamaraanan upang ialay sa Elohim kasi yung taba ay para sa Elohim sa lahat ng panahon. At kung papansinin natin, dahil ang nangangasiwa po doon sa bawat house of worship ay Levita, hindi po pare. Iba po yung Levites, iba po yung pare. Ngunit lahat ng pare ay Levita, ngunit hindi lahat ng Levita ay pare. Tama? Yung taba ay kailangang sunugin. Hindi po yun kakainin kahit hindi ka pa Israelita. Kaya hindi po pwedeng kainin, kaya sunugin dahil para yon sa Elohim. Pero mayroon ding taba na gagamitin sa seremonyal. Malalim to, talaga yan. Mayroon ding taba na gagamitin para sa seremonyal, susunugin. Kung yung handog mo ay doon mo ihahandog
nauukol sa paghahandog mo doon sa sa seremonyalo, doon sa templo, doon sa tabernakulo, mayroon pong description, mayroong papamaraanan ng Elohim na may taba at yung 2 kidneys sunugin para sa handog. Pero yung normal na pagkatay po ng hayop ay kailangan mong sunugin ang taba. Hindi mo pwedeng kainin. Huwag mo ring ipakain sa aso. Yan ang na-conclude ko po nung inaral ko yan. Sabi ko, hindi pala pwedeng kainin. At ibibigay ang ikapo sa pamamahala ng mga Libita. At ang pinakapinuno ng mga Libita, pare, helper ng Libita. Ang pare mo ay pinaka-leader. Ito yung magbuot. Sawa pa'y hari. Ha? Nung wala pang king, wala pa pong hari ang Israel, ang mamumuno sa pagpapatakbo ng buong tribo, buong Israel, ay ang high priest, ang Kohen Gadol. At pinaniniwalaan ng mga tao na ang pagpapatakbo ng high priest ay kalooban ng Elohim. Malalaman natin yan pagdating sa unahan. Tuloy po tayo kasi kung isa-isahin natin ang ating ipinupunto dito na yung paghahandog doon isasagawa sa templo. Ngunit ang ikasampo ay hindi po lahat dadalhin sa templo. Kundi dadalhin sa, ganito po man nangyayari, dadalhin sa mga Israelita doon sa, example, isang lungsod. Sa isang lungsod, mayroong house of worship dito. Mayroong mga Levita na nangangasiwa sa kanilang mga tithes. Dito dadalhin. Tapos, yung mga Levita, yung ikasampu nila, deliver din nila doon sa templo. Yung mga pinaka-main. So, ang Levita ang magdadala sa ikasampo ng mga tao. Kukunin din nila. Yung ikasampu ng mga tao, example, isang lungsod. Palagay natin, tribes of Minashi. Yung mga tribe of Minashi, dyan sa gitna nila, mayroong house of worship. Mga nangangasiwa, mga Levita. Kasi yung mga bawat lungsod, may mahihirap, mayroong mga byuda. Kaya kailangan may mga ngasiwa na Levita upang mapangalagaan ang mga byuda, mga ilo, mga orphans ba, mga mahihirap, mga dayo. Sila man yung mga ngalaga, doon man yan dadating sa kanila. Yung lungsod nila, tinatawag ngayong municipality sa ating modern generation na to. Karon ba? Ang tawag po sa kanila noon ay City of Refuge. Malalaman natin yan pag doon, pag may mga panagbingkil, doon po yan, pag masisitil pa doon, kasi isang tribo, mayroong pinuno. Itong pinuno, yan ang maghahati doon sa mga Levita sa lugar nila. Tapos yung Levita, pag hindi nakakayanin, doon na naiaakyat sa pinakamataas. Yung sistemang yan ay galing yan sa mga Israelita. Baga, ito yung lungsod. Dito dadalhin yung ikasampo. At kukunin nito mga Levita na nakatira dito sa lungsod ninyo. Kasi kung mapapansin natin, huwag niyong kalimutan ang mga Levita na nakatira sa inyong lungsod. Ibig sabihin, bawat lungsod may Levita na nakatira. At huwag pakakalimutan, sabi ng Elohim. Bigyan sa ikapo dahil wala po silang parte sa lupain. Wala silang bahin. Wala sila'y panulundon. So, doon ibibigay. Tapos, yung lahat ng ikasampo ng ibibigay, kasi sa nababasa natin kanina sa 27, sa Leviticus, ang sabi, ang ikasampo ng matatanggap ng mga Levita, kukunan din nila ng ikasampo. At yun ay dadalhin ng mga Levita doon sa templo, doon isasagawa nila ang seremonyal nila sa pagsusunog ng ikasampo. Doon sa templo. Pero yung nakatira dito, pwede nila makain na yung nila. Ihatid muna nila yung ikasampo doon sa templo upang isagawa ang seremonya. Ganun po ang pag-i-analyze mo ang nangyayari. Ganito ang nangyayari. Mayroong existing na mga house of worship. Kasi kung wala, ibig sabihin, wala pa, 3 beses lang pala nagsasamba ang mga taga-malayo. Yung mga palaging nagsisimba, yun lang, taga-malapit.
Kasi kung biruin mo, wala mang airplane noon. Walang motor. Kabayo. So, kung Kabayo. isipin mo, kung lalakbayin mo ng isang araw, imbis, example, ngayon yung day of preparation para sa Sabat bukas, maglakbay ka ngayon. So, pagod na pagod ka. So, hindi po, kung titingnan natin, parang mayroong question. So, ibig sabihin, mayroong house of worship bawat dako, bawat lungsod. At yung mga seremonyal, pag-aano ng mga kasalanan, doon talaga gagawin sa tabernakulo. Dito sa mga house of worship, walang gagawing seremonyal. Ha? Doon sa bawat lungsod. So, tuloy. Diba? Deuteronomy chapter 14, verse 22 to 29. Sa verse 22, kukunin ninyo ang kasampung bahagi ng inyong ani taon-taon. Ang ikasampung bahagi ng inyong ani, alak, langis, at ang panganay ng inyong mga alagang hayop ay doon ninyo kakainin sa lugar na pipiliin ng iluhim ninyong si Abayahawa upang siya ay inyong maparangalan. Kung malayo ang lugar na pipiliin niya at magiging mahirap dalhin doon ang ikasampung bahagi ng inyong ani, ipagbili ninyo iyon at dalhin ang pinagbilhan sa lugar na pinili niya. Pagdating doon, bumili kayo ng anumang gusto ninyo, baka, tupa, alak o anong inuming nais ninyo at siya ninyong pagsalusaluhan, mag-anak bilang pagdiriwan sa harapan ng iluhim ninyong sa Abayahawa. Ngunit huwag ninyong kakalimutang bigyan ng mga Levitas sa inyong lugar. Yamang silang walang kaparte sa lupaing minana ninyo. Okay. The verse 28. Tipunin ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong ani tuwing ikatlong taon. Ito ay bibigay ninyo sa mga Levita, yamang wala silang kaparte sa lupaing iyon. Okay. Ano yan? Verse 14:22. Matag tuig, kinahanglan nga gahinon ninyo ang ikanapulo sa tanang abot sa inyong yuta. So, pagbibigay ng ikasampu po noon, yearly. Yung hindi nakakaano doon, kasi kung ating titingnan po, mayroon pong 3 times na pagpupunta nila doon sa Jerusalem. At kung titingnan din natin, kwentahin din natin yung, ano ba tawag yan? Kanang season sa pag-harvest ba? Every 3 months. Diba? Kahit sa hayop, 3 months man yan, bago ma-ani, bago harvest, bago yung ibinta ba. Maliban na lang sa mga baka, ganyan. Pero yung mga ano talaga sa lupa, yung mais, trigo, palay, ubas, o karamihan po niyan 3 months galing sa pagtanim, harvest. Tapos yung iba continuous yung pero yung first na mga harvest nila sa bagong tanim, kasi kakalimitan po niyan 3 months. Kaya every ano po nila, kung mapapansin natin, yung mga pangunahing abot nila, mga pangunahing ani nila, pagpunta nila sa Jerusalem, yung 3 times every year, yung po yung mga unang bunga dala po nila noon. Yung pinakamainam. Kasi yung pinakamagandang bunga, yung first fruits. Kasi mapapansin nyo, pag unang bunga, kagaya ng saging, pag unang bunga yan, ang tawag dito sa Bisaya, tugbanon mo na. Nagko kayo, tugbanon mo good. Mong unang bunga ba? Nagko kayo kay mo may unang bunga. Yung unang bunga na, mo na ilang kuhaan o sa mga maayong bunga, sa kinaunang bunga, kuhaan yun ang pinakamaayong mo ilan doon sa Jerusalem. Nga, kung layo kayo ilang dapit, ilang ibligya, ibibinta po nila doon sa lugar. May consideration po ang iluhim. Dahil, alam mo naman, ang iluhim talagang ano yan eh. Kung alam niyang mahihirapan ka, kung naramdaman mong mahirap, mas lalong alam niya. Dahil siya gumagawa sa atin. Ganun po yun. Kaya nakita ng iluhim na hindi madali sa tao, lalo na journey. Alam natin dati, wala pang simentadong kalsada. Kaya talagang mahirap. Kaya pag malayo, doon dadalhin, pag sila pupunta sa Jerusalem, binta nila yung mga
handog nila para sa Jerusalem. Dadalhin nila doon. Tapos, doon sila bibili sa Jerusalem. Kasi may mga nagtitinda rin doon. Doon sila bibili para ihahandog kung ano yung nagustuhan nila. Pero kung yung mga harvest nila na hindi matataon sa tatlong pista na kailangan silang magpunta, doon yan nila dadalhin sa house of worship. Doon yan dadalhin sa house of worship. Tapos, kung malayo din, example, isang lungsod, kung titingnan mo, ngayon nga, isang lungsod, malayo na bro, kahit isang lungsod, yung nasakupan, kahit may mga simentadong kalsada, may sabihin mo, ipalagay natin yung pinamungahan, doon ka sa dulo ng baryo, dito ka sa isang dulong baryo, tapos dadalhin mo, ay, panalanginan kag dagang anak. Mao nga, pagdadalhin nila yung ikasampo, doon sa house of worship, tapos malayo, kahit nasa isang tribo lang, malayo, kasi malawak yung lugar nila, ibibinta nila. At pagdating nila doon mismo sa lungsod, sentro nila ba? Bibili sila ng kung ano yung maiibigan nila. Kung gusto nila ba, nakainin. At dito natin maaanalisar kung sino ang kakain sa ikasampo. Ang ikasampo na bahagi ay ibigay sa Levita. Yung ikasampo sa ikatulo katuig, ang kakain po nun, ikaw at saka mga Levita at saka yung mga mahihirap. At masabihin mo nila, wala pa mang pira noon. At kung mapapansin natin, mga kapatid, sa lahat ng inaano dito, ng itinuturo ng Elohim, yung ikasampung bahagi ng ikatlong taon ay hindi po pwede maging pera. Ha? Hindi po pwede magiging pera. Dahil kung mapapansin mo, kahit malayo sa lugar, ipabinta. Tapos, kung pera pa ang hiningi ng Elohim talaga sa instruction, sabihin mo, pag nabinta na yan, pagdating mo doon sa Jerusalem, bigay mo sa pare. Yung pera, yung halin ba? Ano ba yun? Yung binta ng ikapo mo, yung handog mo, ng handog mong ikapo, sa pangatlong taon yun ha? Kasi mayroon pong lumitaw ngayon na katuruan na mayroong first tithe, second tithe, and third tithe. Pero sa nakikita po natin dito, ang napapansin po natin, dalawa lang. Yung first tithe, every year, ay para sa Levita. Yung pangalawang tithe, yung every 3 years. At hindi po yun makonvert na sa lapi. Kasi, ang nangyayari, ang pera, pag nabinta na yung, example, baka. Iba yung taon-taon na tithes, pagdating ng 3 taon, dalawa ang mag-tithes niya. Mayroon siyang tithes na para sa mga mahihirap. Pero hindi pwedeng ibigay sa Levita. Hindi niya pwedeng ibigay sa Levita. Diretso ba? Siya ang bibili at dadalhin doon sa Levita upang pakainin ang lahat ng mga mahihirap at mga dayo at mga byuda sa taon na yun. Kaya, kung mapapansin mo, every 3 years, mayroon pong malaking pista ang Israel. Magpapakain sila. Walang tigil ng pagkain. Every 3 years. Kasi, example, ngayong taon na ito yung pangatlong taon. Dala sila doon ng yung mga, kasi di man yan magkasabay maghahandog, bro. Di man yan magkasabay ng kanilang ikasampu. Kaya, pansin mo, palaging may pagkain doon bawat 3 taon yung mga mahihirap. Kumbaga, yung mahihirap sa every 3 years, hindi po sila masyadong mahihirapan sa paghahanap ng kanilang pagkain. Dahil mayroon pong pagkain doon sa sentro, doon sa lungsod, na kung saan dadalhin ng mga tao doon. At ang kakain po noon sa pangatlong tithes, ikaw at saka yung mga mahihirap at ang mga Levita. So, Ibibili. lutuon dahil na, dili rin na yun nga, panghatag lang. Ang baka, di ba, baligya.
Tapos, Pasalo-salo ang isugo kay maglipay man. salo-salo dyan. Talaga, Pag magkalipay man diya sa tubangan, yun ang second tides. Every 3 years, magsalo-salo. Magsalo-salo ang mga tao dito ba? Para sa mga maghiusa sila ba? Para ang purpose yun sa Elohim para makita yun niya ba ang panaghiusa. Ug ang kanunay matagad ang mga kabus ug ang mga byuda, mga dayo. Ug sa lain pa pagkasulti ba aron matagaan yung pagtagad ang mga dinaog-daog. Kada tulo ka tuig gitagad ang mga kabus. Mo imong matanaw dili masulubon ang mga kabus. Masulubon na sila nga inag-abot sa tulo ka tuig. Inagtulo ka tuig. Doon na may kaon po para nila. Gisugo yun. Gisugo. O kato nga, imo tanaw ba, yung programang yun ay ipinagawa ng Elohim para talaga sa kanila. At una po doon, yung mga Libita. Kasi sila yung mga ngasiwa. Ito yung ano natin. Doon dadalhin ng mga ang yung nila, yung ikapo nila na para sa mga Libita at kakainin. At hindi po yun converted ng pera. Kasi kung makikita natin na nabinta na, dapat ang instruction, kasi may pera na dati. Dapat sana, kung pera pa, yung ikalawang tithes, yung ipapakain sa mga mahihirap, sinabi na sana na yung binta mo, ikaw yung may-ari, Bro Alban, may-ari ka, pangalawang tithes mo, dalhin mo doon, tapos ibigay mo sa pare, si pare na bahala magbuhat. Magbahin-bahin. Dili man inana. Gidala jud dito. Kauman ingon pa ipalit. Ano ingon na dong ipalit kutob sa imong higustuhan aron ikaw magakalipay. Palit kag ilimnon, palit kag makaon, kutob sa higustuhan sa imong kalag. Aron imong pagsalusaluhan. So, yan ha, dalawang tithes ang nakikita. At naibigay ang dalawang tithes na yan dahil mayroong nangangasiwa. At nagawa po yan dahil ang existing na pamamaraan or pamamalakad ay ang Torah. Dahil ang lahat ng tao dun sa lugar nila ay Torah observant. Kasi hindi sila pwede magiging hindi Torah observant. Dahil nga ang umiikot na konstitusyon sa kanilang lugar ay Torah. Sa ayaw sa gusto mo, sundin mo talaga. Dahil kung hindi mo susundin at nakikita ka na hindi mo ginagawa, mayroong batas, death penalty. Ganun po higpit noon. Pero malalaman natin yan, tuloy, Brother Rex. Deuteronomy 26, 12 to 15. So, may nakikita tayo dito ha. Ilan nga yung tithes? 2. Yung isa, bawat taon para sa Libita. Yung pangalawa, para sa mga mahirap, hindi po converted sa salapi. Yun po ay ibibili, At ipapakain. ipapakain. Sa mga Deuteronomy chapter 26 verse 12 hanggang 15. Sa ikatlong taon, ibubukod ninyo ay 10 bahagi ng inyong ani upang ibigay sa mga Levita, sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga balo upang sila'y may makain. Kapag nagawa ito, sasabihin ninyo kay Abba Yahweh na inyong Elohim, na ibukod ko na po ang bahaging nakalaan sa inyo at naibigay ko na sa mga Levita, sa mga dayuhan, sa mga ulila at balo, ayon sa utos ninyo sa akin. Hindi ko nilabag o kinaligtaan isa man sa inyong utos. Hindi ko binawasan ni 10 bahagi kahit sa panahon ng kahirapan. Hindi ko ito inilabas sa aking bahay nang ako'y marumi. Hindi ko rin iniatang sa mga patay ang bahaging ito. Dininig ko ang inyong tinig, Abba Yahweh aking Elohim. Sinunod kong lahat ang iniutos ninyo sa amin. Kaya nga, tingnan ninyo kami mula sa inyong banal na tahanan sa langit at pagpalain ninyo ang bayang Israel, pati na ang lupaing ibinigay ninyo sa amin. Ayon sa pangako ninyo sa aming mga ninuno, ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Okay.
Ito na po, yung nakikita natin, dalawang uri ng tithes. Yung bawat taon, yun po ang pangangailangan ng mga libita. Yung every 3 years na tithes, yung po ay ang pagkain ng mga dayo. At ang mamamahala po nun ay ang libita. At ang dadalhin po nun, yung pangalawang tithes po, ang dadalhin po nun, di pera. Pagkain talaga, para ma-stock dun. I-stock. Kung titingnan natin, mai-stock dun, kung yung pangalawang ikasampu mo ay prutas, pagdating mo dun, sa house of worship, ang bibilhin mo, yung mai-stock. Stock, para makain sa mga, kasi hindi naman isang beses kakain. Kaya, kung titingnan natin, mayroon talagang nakaimbak na pagkain doon sa bawat lungsod na mayroong namamahalang mga libita para sa mga dayo. At pagkain po ang pinoprovide. Kasi yun ang pinakapangunahing pangangailangan ng tao. So, diyan na, nakita na natin. So, tuloy tayo, Brother Rex. Dito tayo sa 1 Samuel. Dito natin makikita. First Samuel chapter 18 verse 17. Minsan sinabi ni Saul kay David, ipakakasal ko sa iyo ang anak kong si Merab kung maglilingkod ka sa akin ng tapat at buong giting mong ipagtatanggol ang bayan ng Elohim. 1 Samuel yan. 1 Samuel chapter 8 verse 17. Kukunin din ang kasampung bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Okay. Diyan po sa time na yan, yun po ang humingi po ng hari, ang buong Israel. At sabi ng Elohim, kung atin niyang babasahin buong chapter na yan, sabi niya, ako na ang inyong hari. Bakit pa kayo hihingi ng hari? Hindi kasi nauunawaan ng mga Israelita ang pagiging hari ng Elohim. Hari ang Elohim at ang nagpapatakbo, representante, yung Kohen Gadol. Kasi siya yung representante sa kalooban ng Ama. Siya yung tagadala ba ng, sabihin na nating, messenger. Siya yung tagahatid ng kalooban ng Elohim. At sabi ng Elohim, ako yung hari ninyo. Sinabihan niya si Samuel. Sabi, gusto talaga ng mga tao. Kaya sinabi niya, sabihin mo sa mga Israelita, kung sila ay maghihingi ng hari, kukunin ang kanilang mga magagandang ani sa hari. Yung mga malulusog nilang hayop, kukunin sa hari. Yung mga anak nila, gagawing mga panadera. At yung mga ikasampo nila, kukunin na sa sa hari. So, dyan na po nagkaroon ng medyo triangle na pamamahala. Gigaling sa Elohim, tapos dapat diretso dapat yon sa pare or prophet. Ganun ang disenyo nun. Prophet or pare. Ngunit nga, dahil mayroon ng hari, siya na yung anuhan na niya, mandatuhan na niya, mandataruhan na niya yung pare. Maliban na lang kung ang magiging hari ay matuwid. Doon na po nagkasabihin na nating nagkagulo-gulo. Doon na po nagkawindang-windang ang buhay ng Israel nung sila po ay humingi ng hari. Dahil hindi lahat ng hari ay sumusunod sa kalooban ng Elohim. Yung ikasampo na nagsisilbing tax, nakinig po kayo. Ang ikasampo, yun po ang pinaka-tax ng bayan ng Israel. Dahil yung kanilang pamamahala ay sa pamamagitan ng Torah.
At ang namamahala gamit ang Torah ay ang mga pare. Kaya, ang kanilang sweldo ay yung tithes. Yun ang sabi sa Leviticus. Pinapatakbo po ang pamahalaan ng bayan ng Israel sa pamagitan ng mga Levita at ang kanilang pagpapatakbo, ang nagtutusto sa kanilang pangangailangan ay ang tithes. So, kung titingnan natin sa ating modernong kapanahonan ngayon, ano nga yung tithes? Tax. Yun ang tax. Yan na po lumalabas na ang tithes ay ang tax. Tax ng bayan para pamahalaan sila. Ganon din naman sa atin ngayon Kailangan mong mag-tax dahil mayroong namumuno na mga government official. Mayroong mga tinatawag na LGU. Ano yung LGU? Mayroong mga namamahala, lagay ng mga mayor, kapitan, mga sahod nila, galing po yan sa tax natin. At ang sistema na yan ay sistema ng... Kaninong sistema yan? Gentiles po yan. Gentile system po yan. Yung government na yan, Gentiles po yan. Dagdag ng mga taxes. Kaya, doon po nagka-windang ang Israel. Dahil po, yung pagpapatakbo ng kanilang bayan ay nakadipindi sa king, hindi na nakadipindi sa Elohim. Kasi kailangan sa pare na sundin ang king. Kaya nagkawindang-windang. Kasi kung yung magiging king mabubuti, ay yung tithes mapupunta sa tamang papupuntahan sa tithes. Dahil hindi naman maisagawa ng pare ang kalooban ng ama kung hindi papayagan ng king. Kaya kung mapapansin nyo sa Chronicles, sa mga history po dyan, ang palaging kasalanan ng mga hari na hindi nila pinangangalagaan yung mga orphans at saka mga widow. Ibig sabihin, yung tithes ay hindi na napunta sa dapat makatanggap. Baga yung tax ay hindi na nakarating, nakurap sa pamamahala na kaparaanan ng mga tao, which is kapamaraanan ng Gentiles, na ginusto ng mga Israelita. Ganun po nangyayari. At dito po natin makikita na ang tithes ay tax. Tax ng bayan ng Israel sa pagpapatakbo nila. Dahil yun ang nagiging sweldo ng kanilang mga government employee. Sabihin na natin government kasi yung words na government bro, galing sa tao. Sabihin na natin ang government employee, yung mga mayor, mga ganyan, yan po. Yun ang nagiging sweldo ng mga Levita noon na tagapangasiwa sa buong bayan. Yung taga-ayos ng gulo, yung mga ganyan, may mga hirap dapat tulungan. Kasi ang may alam sa kalooban ng ama, yung pare. Ayan, malinaw na ha? Agree po ba kayo na ang tax? Ang tax ngayon ay dati, kung sa tingnan natin sa Biblia, nandyan na yan. At yan ay ang tithes. Dahil sa pagdating ng panahon, dumami itong sikta, Brother Rex, mayroon ng ginawang batas. Mayroon ng separation between church and government. Separate na po. Doon na po roon ng dagdag pahirap sa mga tao. Bakit?
kailangan mo, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong mag-tax. Tama o mali? Kasi pag bibili ka sa mall, already kaltas na po yan eh. Mayroon ng VAT. Ayaw at sa gusto mo, mag-tax ka talaga. Sabihin ng iba, ay, para di tayo makakaltasan ng tax, dito tayo bibili sa tindahan sa probinsya. Ay, mas lalong malaki ang tax dyan. Lalo na Pilipino ang nagtitinda. Yung patis na 9 something, 9 pesos something, dito, 15 po dito. Sabi ko, hindi pinag-tax dito. 12 sa iba, pero pag dito sa medyo bukid na, dito sa atin, sa malayo sa lungsod, 15. Grabe. Grabe yung patong. Grabe po ang pagpapahirap. At dumating yung time na ginusto ng mga tao na maglingkod sa Elohim. Sinunggaba naman na mga leader sa relihiyon, gusto mong makaahon sa kahirapan? Pagbigay ka ng tithes. Kasi yun ang mababasa. Nasa Biblia. Tama po. Nasa Biblia po ba? Na pag ginawa nyo ito, kababasa lang natin kanina sa Deuteronomy. Pag ginawa nyo ito, kayo magbibigay ng tithes, pagpapalain ko kayo. Ang ganda, ang sarap pakikinggan. Nandun pa yung malakyas, oh. Yan po, sinunggaban ng mga abusadong tagapagturo. Hindi tiningnan ang anggulo kung kailangan at dapat ba itong i-apply sa ating sitwasyon ngayon. Hindi tiningnan na yan po ay ang tax. Sabihin ng mga nakinig ngayon, paunahan ko na baka wa na ni Claros Brewing. Patapusin nyo ako, malalaman nyo ngayon kung kayo ay nakikinig. Kung ano ang dapat gawin. Lalo nyong pinapahirapan ang mga tao. Tuloy po, Brother Rex, ibitin natin para 2 Chronicles chapter 31 verse 4 to 20. Verse 4. Inutos ni Sikias sa mga taga-Jerusalem na ibigay sa mga pari at libita ang para sa mga ito upang ang buong panahon nila ay maiukol sa kanilang tungkulin ayon sa kautusan ni Abay Hawa. Pagkatanggap ng utos, ang mga Israelita ay nagbigay ng kanilang kaloob mula sa pangunahin nilang ani ng trigo, alak, langis at pulot at iba pang bunga ng kanilang bukid. Nagbigay din sila ng 10 bahagi ng lahat ng kanilang kinita. At ang mga taga-Huda at mga Israelitang naninirahan sa mga lungsod ng Huda ay nagbigay rin ng 10 bahagi ng kanilang mga baka, tupa at lahat ng mga inani sa kanilang lupain. Nagdala rin sila ng napakaraming mga handog na inialay nila kay Abba Yahweh na kanilang Elohim. Nagsimula ang pagdating ng mga kaloob noong 3 buwan at nagpatuloy hanggang sa 7. Nang makita ni Sikias at ng kaniyang mga pinuno ang dami ng mga kaloob, pinuri nila si Abba Yahweh at pinasalamatan ang buong bayan. Tinanong ni Sikias sa mga pari at mga Levita tungkol sa napakaraming handog. Ganito ang sagot ni Azarias, ang pinakapunong pari mula sa angkan ni Sadok. Mula nang magdala ng handog sa templo ni Abba Yahweh ang mga tao, saganang-sagana kami sa pagkain at marami pang natitira. Nangyari ito dahil sa pagpapala ni Abba Yahweh. Inutos ni Sikias na gumawa ng mga budiga sa templo upang doon nilagay ang mga kaloob at mga 10 bahagi. Si Conanias na isang Levita ang ginawa nilang katiwalas sa lahat ng ito at katulong niya ang kanyang kapatid na si Simi. Ang iba pang mga katulong nila ay sina Hael, Hazaziyas, Nahat, Hasael, Herimot, Huzabad, Ilil, Ismakyas, Mahat at Banyas. Pinili sila ni Haring Ezekias at ni Azarias ang namamahala sa templo ni Abba Yahweh. Si Kora na anak ni Imna ay isang Levita, ang bantay sa pintuan sa gawing silangan, ang pinamamahala sa pagtanggap at pagmamahagi ng mga kusang loob na handog.
Siya ang nagbibigay sa mga pari ng bahagi ng handog ng pasasalamat na para kay Abay Hawa at ng bahagi ng handog para sa kasalanan na kakainin ng mga pari na banal na lugar. Ang katulong naman niya sa mga lungsod ng mga pari ay sina Eden, Minyamin, Yeshua, Semeya, Hamiyas, at si Kanyas. Sila ang namamahagi sa mga kapatid, matanda o bata, ayon sa kanya-kanyang pangkat. Bawat isang tumanggap ng nauukol sa sarili. Lahat ng lalaki mula sa gulang sa 3 taon pataas ay may pang-araw-araw na tungkulin sa templo. Ang mga pare ay pangkat-pangkat na inilagay sa kanya-kanyang tungkulin ayon sa kani-kanilang angkan, at mga Levita naman mula sa 20 taon pataas ay ayon sa kanilang tungkulin. Itinalang kasama ang mga pari ang kanilang pamilya sapagkat kailangang maging handa sila anumang oras sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Ang mga pari ay naninirahan sa mga lungsod na ibinigay sa angkan ni Aaron, o sa mga bukiring na sa lungsod ng mga ito ay nilagyan din ng mga tagapamahagi ng pagkain para sa lahat ng lalaki sa mga pamilya ng mga pari at sa lahat ng nakatala sa angkan ng mga Levita. Sa buong Huda, ginawa ni Haring Ezekias ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Elohim niyang si Abay Hawa. Amen. Okay, sa napapansin natin dyan, mas lalong luminaw na ang ika-10 ay tax. Di ba? Lalong luminaw po dahil yun na po ang sinasabi ko na ang pagiging pangangasiwa na pagtatakbo ng maganda ba na maaayon sa kalooban ng Elohim sa Israel pag nakadepende po sa king. At ito pong si King Hezekiah yan? Si Hezekias ay sumusunod sa kalooban ng Elohim. Kaya kung mapapansin natin, tinatag talaga niya ang Torah. Inano niya na maibalik ba kung ano talaga yung kalooban ng Elohim, at inutusan niya ang mga pari na gawin nila ang kalooban ng Elohim na naaayon sa kautusan na nasusulat sa libro ni Moses. So, nabalik sa panahon ni Ezekias ang pag-aano na ika-10 na talagang mapupunta sa mga kinauukulan. At dapat ba? May dapat magamit sa nararapat o sa tama. Kumbaga, madaling salita, hindi kurap. Hindi na kurap. So, hindi na kurap yung tithes. So, tuloy tayo, Brother Rex. Nehemiah 10 verse 37 to 39. Verse 37. Magdadala rin kami taon-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba pang mga handog na alak, langis ng olibo at lahat ng uri ng bungang kahoy. Magbibigay rin kami sa mga Levita na ika-10 bahagi ng mga inani sa aming bukirin. Ang mga Levitang ito ang naglilikom ng mga ika-10 bahagi at magdadala ng mga ito sa templo. Sa samahan ng mga pari mula sa angkan ni Aaron ang mga Levitang tagapaglikom na ika-10 bahagi. Ang ika-10 bahagi nito ay dadalhin nila sa bayang yaman ng templo mula para magamitin doon. Ang mga Israelita at ang mga Levita ang magdadala ng mga naipong trigo, alak at langis para itago sa mga budiga ng mga kagamitan sa templo. Dito nakatira ang mga paring naglilingkod, ang mga bantay pintuan at ang mga mang-aawit. Hindi naman pababayaan ang templo ng aming Elohim. Okay, ayan. Yan, lalong lumalabas na sila yung mga public, ano tawag yan bro? Public servant. Public servant yung mga pare. Nagbantay sa pintuan, mga ngasiwa, sa pondo, para pamahalaan yung kawan. Yun ang nangyari. At ang sweldo nila, yung tax, yung tithes, yun ang sweldo nila para mamamahala sila sa Israel. At yan po ang ating nakikita ngayon, ating napapatunayan sa ating workshop na ang tithes po ay tax ng mga Israel noon. At kailangan nilang magbigay, mandatory, dahil upang mapapatakbo ayon sa kalooban ng Ama ang bayan, kailangan nilang magbigay ng tithes. Dahil ang umiikot na konstitusyon
sa kanilang bayan ay Torah. Kailangan nila magbigay ng tithes. Mandatory. Katulad ng Sabat, kailangan nilang sundin ang Sabat. Kailangan nilang gawin ang Sabat dahil kung sila magtatrabaho sa araw ng Sabat, automatically ma-prove na talagang nilapastangan mo dahil wala kang rason para ikaw ay magtrabaho. Kung magtrabaho ka, ay talagang pinatunayan mo na ikaw ay rebelde, na ikaw ay rebellion. Gumagawa ka ng kasalanan at mapapatawan ka ng sala at mapaghatulan ka ng kamatayan. Dahil na-prove mo, na ikaw mismo nag-prove sa sarili mo na nilapastangan mo ang kalooban ng Elohim, ang kautusan ng Elohim. Dahil wala kang rason na ikaw ay magtatrabaho. Dahil ang umiikot na konstitusyon sa bayan na ginagalawan mo, community na ginagalawan mo ay Torah. Yan po mga kapatid. Sa umagang ito, sa ating workshop, atin pong napatunayan na ang tithes po ay tax. Sa ating pagpapatuloy mamaya sa ating Torah study, atin pong i-continue. Pagbalik natin mamayang 1:30, atin pong malalaman kung tayo ba ay mandatory sa ngayon na magbigay ng tithes o hindi. Yan po ang malaking katanungan. Mandatory ba ngayon sa ating kapanahunan na magbigay ka ng tithes o hindi? Sa ating pagpapatuloy mamaya mga kapatid, abangan po ninyo at malalaman po natin sa ating pag-aaral mamaya. Salamat po sa ating lahat. Magandang umaga. Kagsukot sa miak. Happy Sabbath sa ating lahat. Shalom Aleichem.